Hello guys, at napaka-successful na naman ang ating project ngayon. Ito ang aking paboritong Portuguese egg tart. O diba? Ano ba pinagkaiba ng Portuguese dun sa egg tart na ordinary? Ewan ko. Pero sabi nila Portuguese daw yung ginaya ko. So eto nga guys, gagawa tayo ng ating crust at ginaya ko to sa isang vlog. Syempre, shoutout ko ang ginaya ko ng recipe, ang Grooming Kitchen. At eto nga guys, ang kanyang recipe. Ito, 1.5 cup ng flour. 1/4 cup ng unsalted butter. Yan, syempre matigas, cubes. Butter, unsalted siya. Okay, lagay lang natin at maging pulburon ang itsura ng ating flour. Napakadali guys, ganyan lang. So, lagyan natin ng tubig, cold water. So, yan ay 1/4 cup na may kasamang asin at asukal. Ang asin at asukal ay i-dissolve natin sa water. Ito ay 1 teaspoon na asin at 1.5 teaspoon ng sugar. So, okay na tayo. Na-dissolve na ang ating water solution. Tama bang ating pinagsasabi? At ito ay halo sa ating flour. So, napakadali lang ng ating ingredients. Flour, butter, at tubig. O 3 ingredients lang yan para sa crust ha. Pero guys, mamaya, mahirapan naman ako. Nakikita ko na. Parang mahirapan. This is my first time to do the crispy. And sana ay makayanan natin. So, after ng mix, ayan na siya. So, binalot ko lang siya ng cling wrap and then i-rest natin siya for 1 hour. So, after 1 hour, ayan, lipitin natin. Anong gagawin yan? I-roll natin into manipis lang ang ating dough. Ang ating harina na pinagsama-sama at naging dough. So, eto malamig na siya guys. Pero alam niyo ko sa pag-roll, kinakabahan ako kung magiging successful ang aking gagawin. Dahil dun sa pinanood ko na video ay pinong-pino at napakalambot ng kanyang dough. So, okay lang yan dahil first time ko namang gawin. Ayan, roll na lang. Ayan, so okay na. Pinipinas ko lang ang kanyang gilid-gilid. Ayan. Tayo ulit-ulitin natin ang ating pag-roll. Ayan. So, kailangan manipis lang siya guys. Para at least, pag ginawa natin ito sa crust, ang ating egg tart ay manipis. So, linagyan natin doon ulit siya ng unsalted butter. Yan, ikakalat natin ang ating unsalted. Kalat natin yan, wag yung mga chismis ang ating kinakalat. Ang butter ang ating kinakalat. So, spread lang natin yan sa ating dough. Yan, pag na-spread na natin ang ating dough ay i-fold natin into ganyan lang siya. So, ganyan lang napanood ko. So, kailangan daw, pag pinold mo, minsan lang na ganyan. So, i-rest natin yan at kukuveran natin yan ng cling wrap again, guys. Uy, isipin, napakadali lang talaga yan. So, first time ko lang siyang gawin. Kaya, medyo ingat-ingat lang ako, guys, sa pinagagawa ko. So, after 1 hour sa fridge, ayan, syempre, tinapon ko ng aking gloves. Dahil madumi na, kailangan palitan natin, no, for sanitation. So, ayan, i-roll ulit natin at ganun, i-roll natin. Hindi ko alam kung paano ko i-roll. Na naka-cling wrap ba? Or tanggalin ko yung cling wrap, guys. O, tinanggal ko rin. Dahil alam nyo, ang aking mistake, hindi ko na-spread lahat ng butter. So, ang mangyayari niyan, hindi lang makikita sa camera. Nagbubuo-buo ang butter at para siyang naging oily. So, nahihirapan talaga ako. Pero sige, kaya natin yan. Panindigan nating mag-roll ng ating dough, guys. O, nakita nyo yung aking rolling pin. Dumidikit ang mga butter. Yan, mistake ko yan. Pero, sige lang. Laban lang. I-roll natin kahit gumagalaw ang ating rolling pin at saka yung board.
Ibang ganda ng aking board, napakanipis guys. Binili ko to sa Daiso, Japanese store. So, roll natin hanggang sa manipis siya dahil may gagawin na naman tayo dyan. So, yan daw ang sikreto para maging crust ang ating puff pastry. So, ayan, lumaki na siya at nilagay ko ulit sa fridge. So, habang nasa chill ang ating dough, yan, gagamit ako ng cupcake pan. Siyempre, kailangang linis-linisin din ulit natin ang ating mga gamit bago natin gamitin. So, medyo matrabaho, pero pag nagawa mo na to guys, madali na lang. Nakita mo naman yung proseso, madali lang talagang gawin ang ating egg tart. First time siya, gustong-gusto ko talaga. Alam niyo, meron kasi akong natikman na egg tart. Merong egg tart na matigas yung parang egg pie. Ayan. So, gagawin din ulit natin ang ating toppings. Ito yung yung custard. So, yan ang ating cream. Doon sa napanood kong recipe, ginawa niya guys, pinakuluan niya diretso sa burner. Ako naman, in-steam ko na lang siya at inibabaw ko doon sa kumukulong tubig para hindi siya masunog. So, ginigris natin ang ating cupcake molder. Gamit din ang ating unsalted butter. So, kailangan nating i-grease ang ating cupcake molder. Ayan, grease, unsalted. Ayan. The tray na. So, yan. So, okay na ang ating dough. Siyempre, tumigas yan kanina. Ginawa ko, dinafroze ko siya for 15 minutes. Madali lang naman din lumambot ang ating dough. So, hiwa-hiwain natin. Ganyan, o diba, naka-roll siya. That's the secret. Pero siyempre, hindi siya perfect. First time. So, kailangan sa susunod, perfect na yan para siyang, alam mo yung puff pastry na ginagamit sa croissant, ganon. Pero ngayon, medyo nagmamadali ako, medyo pumalpak. Hintayin natin kung magiging successful at masarap. Wala pang perfection, pero successful siguro ang lasa. Try natin. Hintayin natin guys. So, yan. I-shoot na natin ang ating dough sa isa sa ating molder. Lumagas kang pumapay ko kay Adam Surabi, itong ko ng nagadaling mo dahil sa patrak sedes. Ako grabe ko ako na, dapat mo. Baka din na panay nyo. Ito good food. Sa sentro ti Santa Praxedes. Hanggang by Port Tabaga. Port Tabaga? Hindi na siya mo ito dyan. Yung mga malimabas kang matito. Sumrat kami dyan. Diba yung transpina? Ay. Ayan, so okay na, pinaplansya-plansya na lang natin ang ating dough. So prepare na natin ang ating custard, ang ating flan mixture. So meron yan 6 egg yolks, condensed milk, cream, and vanilla. Yun lang guys, yan lang talaga ang ating recipe. Tatlo-tatlo lang, di ba? Yung sa dough, tatlo din, flour, butter, tubig. Dito naman, egg, condensed milk, and cream. O, diba? So, ready to bake na tayo. Preheat ko po yung oven ng 180 degrees Celsius at i-bake natin to ng 30 minutes. Salin-salin lang tayo. Ang gamit ko na pang takal ng ating custard.
or flan mixture ay 1/4 cup. So, sipin nyo sa 1/4 cup, hindi magdadalawa ako, di ba? So, yan. Ganyan lang siya kabilis gawin. So, ngayon, mag-pray na tayo para maging successful ang ating Portuguese egg tart. So, dalawa lang din sa kabila. So, ang gagawin ko dahil marami pang sobra, kahit wala ng dough, sayang din yung sobra, di ba? Ilagay ko na lang dun sa molder ng cupcake. And then, habang nagpapa-bake tayo, di ba? Ayan, nagpakbit ako ng sili, guys. Hi! Ganyan na ganyan ang Portuguese. O di ba nagka-caramelize na ang kanyang custard. Grabe. First time ko to guys ha, pero ayan, hindi ko ina-expect na ganyan ang magiging kalalabasan. O di ba ang bilis niyang tanggalin dun sa molder sa pan. Kasi dati meron akong trinay no, ang hirap. Yun ay manipis kasi ngayon ng ating crust. Madali lang siya. O di, ginamitan ko lang ng medyo matigas na ganyan yung parang kutsilyo kasi nag-caramelize, medyo dumikit yung tamis. So yan guys. Gusto ko nang i-taste test. Napaka-successful. Although, meron pa yung i-improve dahil gusto kong i-perfect ang kanyang crust. Dahil hindi talaga ganyan ang gusto kong maging crust. Yung talaga siyang puff pastry. Pero yan. So, titikman na natin. Can't wait to taste. Ito na yata ang paborito ko ulit na gawin. So, ito yung first time. Abangan nyo ulit. Gagawa ulit ako for the second time. Tignan natin kung ma-perfect ko na ang ating dough. Ciao! Thank you for watching. Please subscribe sa aking channel. Please lang po pakisupport ang aking channel. At gagawa pa rin po ako ng mga recipe na kahit papano ay mapapanood nyo at makatulong ako paano gawin. Ayan. Okay, thank you. Happy eating. Happy watching. Bye!